yung performance ko and I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. Okay. Ma'am, at yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso ko kayo sa Congress for the FADCOM. Opo. Bakit po bigla kayong napasugod doon? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng PADCOM. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na umaganyan ka na, iba-iba na reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before at noong umaga na yon naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humihingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So, did you do that now? Humingi ng tulong, tapos did you approach him to tell him what supposed to be, Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pagising, nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya. Pero, naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero how was it po? Kasi earlier at the Senate you said you don't expect a fair trial for their hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So, saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. Okay. Ma'am, sorry, bless na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, VP? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. But in minutes, he was really at 12, ma'am. Yes. Bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. Nakikitang-kita. Right. Ma'am, I know na, of course, you were there at the hearing. Of course, nandun din yung karibal, si former Senator Trillanes. Of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Red. Pero ma'am, kasi parang nirehash yung former... No contest, Red, ha? Nirehash na yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Adilet, saka isa inyo daw na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, mag-dictate daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kongkolong and Mayor Baste, to resign daw, pag totoo daw po yung bank account. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank.
my punta, ma'am. While you were at the House Committee on Good Governance, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Governance and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inimbita nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong, pero hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Ma'am, additional sa binanggit niya rin, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is a drugs member, even implicated your husband po na si Atty. What's your take on this? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana, no? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasseh Carpio. I'm sorry, I have to ask this. Yes. Sinabi ni Presidente sa hearing na, sige, bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang saying na if the President would surrender himself, parang wala na rin silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but hindi kami nagkausap kasi after nung hearing, so hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the GRRD. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon Pero sa akin, wala pa naman sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Thank you. Wala na akong wish sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. As I said, that they have the power of the purse, so kami, susunod lang kami kung ano yung bibigyan ng budget. Pero kung ano man yung maiwan, kung meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibigay na budget. Yes, oo. Meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila, nakita namin na natanggal. Yung budget source nila natanggal. So, meron talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero, approximate lang ito sa akin, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 contract of service personnel. So, karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito dahil malaki din yung operations ng National Capital Region or Central Office that we call OVP dito sa NCR. So just in case, pwedeng
i-close yung iba satellite offices, ma'am, kung hindi may babalik yung Yes, ma'am. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get in the GAA. But how will it affect, ma'am? Anong ginagawa ng satellite offices? How will it affect kung may magkakaroon? How will it affect? Well, mahirapan kami. Kasi ngayon, napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pagtapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at gumagamit nung budget, nag-i-implement nung project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap nung budget, no, at mag-implement nung project. Last question. Would you care to comment about President Duterte po na kumaka-upgrade sa investigasyon ng Kamara? Wala, hindi pa kami nagkausap ni President Duterte and hindi ako nanood noong hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate's OVP budget hearing, so we were preparing for that. Do you intend to watch, ma'am? We'll see. Maganda yung data ko, ubos na ata yung data ko eh. What was your take on na hindi attended ng court? Well, ang pag-attend naman sa hearing tulad ng sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President, as a personal decision talaga ng tao na inimbita, no? Tulad sa amin, yung iba gusto pumunta, yung iba inuuna nila yung trabaho nila. So, pero sinasabi naman nila, ini-explain nila ng maayos kung bakit makakarating or hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung pumupunta. So, it's a personal decision kung mag-attend or Do hindi. you expect a fair hearing for your father sa Quadcom? Of course not. No, I do not expect fairness. Last question. Pero you didn't even... Why, ma'am? Why po? Because it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no? Last year pa lang, even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, pinalabasan kami ng AOM, ng COA, sunod-sunod. And then, ngayon, nakita natin, yung budget hearing namin, yung mga tanong, hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects, related siya sa confidential funds. So, nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds. And, so yun nga, nakita naman natin na pag slash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming naaapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician, that is okay with me. Kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay President Duterte, this is, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Do you worry about considering his age? Do you worry about the former president? Do I worry about the former president? I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or mahina siya health-wise. So, he'll be okay. Bakit tingin niyo hindi magkakaroon ng fair hearing si Pangulo sa Quadcom? Why do you think this will not be fair? Tulad na lang din ng experience namin sa House of Representatives, no? They use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na, yung rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay
gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Clear doon sa rules nila. Nakalagay doon, witnesses lang ang nag-oath. Pagkalagay naman nila sa akin doon, resource person. So, makikita mo, ako, kasi ako, wala namang mawawala sa akin. So, I can stand my ground and say na no, hindi ako mag-oath. Pero yung mga maliliit na tao, na ordinary employees na tinatakot, pinapahiya, syempre, they cannot say, oh, no, I will not take my oath because hindi naman required ng rules yan. Wala nang rules doon, kung makikita ninyo. Wala nang rules doon sa House of Representatives. In fact, Last question, can you wrap up your question? yes. Sabi po ni former President Duterte sa House, dapat nga daw po madaliin na or hurry up dun sa ICC. How should we interpret that? Exactly as it is. Gusto niya na siguro na ipagsabay na yung investigation ng Quadcom sa EJK and ng ICC sa EJK para siguro magawa na at matapos na. But does that mean kinikilala niya na yung jurisdiction ng ICC? Well, that I do not know. That is a question that has to be answered by the lawyer of former president. Yes. Hindi na nila ako iniimbita. The last time na inimbita nila ako was yung first. Hindi nga ata ako inimbita eh. Inimbita ba ako nung first? Parang hindi, no? Nung first lang, the very first hearing na imbita ako. And then after nun, I've not received invitations from the Good Governance Committee. Well, depende kung ano na naman yung mga tanong nila. We've been asking them kung ano ba talaga yung legislation na kinakraft nila. And hanggang ngayon, wala naman silang sinasabi kung ano yung legislation in aid of legislation nila dyan. Okay, yes. Last. Ma'am, you have mentioned First Lady Lisa Matos no, in your previous press conference, I think twice or thrice. What exactly is the role of the First Lady sa panghaharap sa Pilipinas? Pwedeng, sabi ni JC, sit down daw. Thank you. Magandang hapon. Thank you, Madam Media. Thank you. Ma'am, thank you so much.